pag-aaralan po natin ngayon, yung tinatawag na Victory Walk. Sabi mo nga, Victory Walk. Okay? Ito po ay, magsimula po tayo sa talata ng aklat ng Genesis. Na po. Ito po yung mga talata sa verse 22 hanggang verse 24. Okay? Amplified version. Sa English po ito. Okay, samahan niyo po bumasa, kahit po tayo ay nakaupo na. Okay lang po yan. Sabi po dito, Enoch walked in habitual fellowship with God 300 years after the birth of Methuselah and had other sons and daughters. Verse 23, so all the days of Enoch were 365 years. In verse 24, and in reverent fear and obedience, Enoch walked with God, and he was not found among men. Hindi na po siya natagpuan sa mga tao daw. And he was not found among men because God took him away to be home with him. Ano po? So ito po yung kwento ng paglakad sa piling ng Diyos. Ano po? Meron pong kakaiba sa paglakad, no? Walking with Jesus. Hindi po sinabing running, tatakbo with God. Hindi po running with God. Hindi po pagtakbo sa piling ng Diyos. Ito po ay paglakad. Paglakad. No? Si Enoch po ay lumakad. Ibig sabihin po niyan ay habitual fellowship with God 300 years or more. And then, nung panahon nila pag 300 years old ka, parang ano ka pa lang nun, teenager. Nung panahon na ito sa Genesis, ano po. So, si Noah, nung siya ay 500 years old na, doon pa lang siya nagkaroon ng anak, si Noah. No? So, doon pa lang po naging parang pangtatay si Noah. 500 years old si Noah. Eto, si Methuselah naman po, mas mahaba pa yung buhay nito. No? Pero si Enoch, siya po ay 300 years old, parang teenager pa lang ho siya niyan. Kaya yung katabi mo niyan, bagong panganak pa lang yan. No? Sa panahon ho natin. Pero maganda ho dito, hindi na po nakaranas ng kamatayan si Enoch. Siya po ay lumakad na mayroong reverent fear and obedience. Yun yung verse 24. Enoch walked with God and he was not found among men. Hindi na po siya natagpuan sa piling ng mga tao na ordinaryo. Amen? But God took him away to be home with him. So hindi na po siya nakaranas ng kamatayan. So there is something powerful sa paglakad. At ang tagumpay ng isang alagad, ang tagumpay ng isang alagad ay nasa paglakad. Ang tagumpay ng isang disciple ay nasa paglakad. Ang tagumpay ng isang tunay na follower ni Jesus nasa paglakad niya. So hindi po tayo religious na tagasimba, attender tawag doon. Hindi po tayo member, pamiyembro-membro, gusto mo kasama ka lang. Tayo po ay alagad, sumusunod. Tanong may katabi mo, sumusunod ka ba sa Diyos? Ginagawa mo ba yung kanya pinagagawa? Yon. Doon tayo sa totoo. So, ang kapangyarihan, ang tagumpay ng isang alagad ay nandun sa kanyang paglakad sa piling ng Diyos. Ganun ho yun. No? Mahalaga po ang napag-usapan natin kung ano yung paglakad na ito. No? Why would God design the human body to have 2 feet that can walk naturally? Bakit pang disenyo ng tao hindi 4 ang paa? Check mo nga yung katabi mo kung ilan. Ilan ang paa niyan? 2, di ba? So bakit dinisenyo ng Diyos na kalahati ng katawan ng tao ay para sa paglakad? Bakit kaya? No, makapangyarihan po yung idea ng paglalakad. And we are created in the image and likeness of God. Tayo po ay ginawa sa wangis, sa kopya ng Diyos. At mahalaga din po na tayo po ay nakakalakad, hindi puro salita. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ilakad mo yung mga sinasabi mo. Walk the talk, English. Sabi mo sa katabi mo, walk the talk. No? Kaya po mas mahalaga yung walk eh. Kasi po yung talk, okay, pero yung walk, titingnan ko nga kung talagang you can walk the talk. Di ba? So makapangyarihan po talaga yung ating mga paglakad. No need for a lot of talk when we are walking the talk. Hindi mo na kailangang sabihin pa ng sabihin kung ipinapamuhay
So pag sinabi ho nating lakad, ito rin po may kinalaman to sa ating pagsasabuhay. Ito po yung ating araw-araw na normal na kilos, na galaw, no? A victorious walk. We need to move forward. Sabi mo sa katabi mo, move forward. We need to step forward. No? Kailangan nating humakbang. So hindi ka pwedeng makalakad nang hindi ka hahakbang. Ang ibig sabihin po ng walk ay binubuo po ito ng mga maraming maliliit na simpleng hakbang. No? Yan po ibig sabihin na walking with Jesus. Bawat step, sabi mo sa katabi mo, bawat step. Okay? So malaga po na makita natin sa ating buhay espiritual na tayo ay nakakausad, na ikaw ay umaabante, na wala ka sa the same spot like last year. Ang pinakapangit daw na lugar is the same place last year. Ang pinaka-trahedyang lugar is you're the same place last year. Ang pinakamapanganib na lugar is you're the same place mo last year. Ganun pa din ngayon. Hindi po ito literal na paglakad lang. Ito po yung kalagayan, katayuan. Ito yung lokasyon mo sa buhay. Nasaan ka na ba sa buhay mo ngayon? Baka paikot-ikot. So meron pong 40 years ang Israel, paikot-ikot po sa disyerto, sa ilang o sa tinatawag na wilderness, 40 years, kapatid. Pwede po pala na lumilipas ang panahon, ang taon, pero nasa the same place ka lang, paikot-ikot ka lang. Kaya po ang tawag po dito, ito po tinatawag na defeated walk. Ito po yung the loser's walk. Ito po yung lakad po na walang nararating, pero lakad ng lakad. Yan. Tanong mo katabi mo, may narating na ba? Kamustahin mo siya, may narating na ba, kapatid? Kaya po tayo nagsisimba so that we can move forward in our life. Kaya ka nagre-receive ng word so that you can improve your life. You can move forward in life. You can develop your life to glorify the Lord more and more in your life. Amen. Okay lang po na huminto, pero pag 40 years ka nang naglalakad, pero daig ka pa na nakahinto. Mahalaga, okay lang sana na may nararating kahit konti. Pero yung 40 years ka sa wilderness, kagaya po ng bansang Israel, sa kanilang kawalan ng pananampalataya, sa kanilang pagiging matakotin sa mga higante sa loob ng promised land, nag-wander, nagpaikot-ikot po sila sa ilang, sa disyerto ng 40 years. Daig pa sila nung nakahinto. At least yung nakahinto, hindi napagod. Ang mahirap po kasi ay, sa buhay po natin, for example, ang dami mong galaw, ang dami mong kilos, ang dami mong hakbang, pero wala ka pa rin naiuusad. Ang tawag po dyan is the defeated walk in life. A life that walks defeatedly. Kasi nandun yung lakas, nandun yung effort, nandun yung energy, pero wala po siyang kinapatutunguhan. Wala siyang kinakaparoonan. No? As you walk in the wilderness, may promise naman si Lord, huwag kang mag-alala, we need to walk in the wilderness sometimes. Kasi po nandun ang pangako ng Diyos that He will sustain you in the wilderness. Hello, may tao po ba dito? Amen? You can say amen. Amen? Ano man pong pagsubok, problema, no? Magpatuloy ka lang lumalakad kasi ang Panginoon isusustain ka naman niya. Amen. Exodus 15 verse 22, then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the wilderness of Shur. They went a distance of 3 days, about 33 miles in the wilderness, and found no water. Ito po yung panahon sa buhay po ng bansang Israel na sila po ay walang kinapatutunguhan. Sila po ay naglalakbay paikot-ikot. Kaya po mahalaga po dito is, hindi po basta typical na lakad. Hindi po lakad sa logic. Hindi po lakad sa praktikal dahil kailangan ng pera. Hindi lakad dahil kailangan mo ng pangangailangan mo, pantugon sa pangangailangan mo. Isusustain ni Lord ang iyong lakad, pero iintay siya sa iyo ng tunay na lakad na may tagumpay. At ang tunay na lakad na may tagumpay, hindi lakad po sa lupa, hindi lakad sa literal na lugar o sahig o kalsada o flooring, kundi paglakad mo sa Spirito. Walk in the Spirit. Yan ang iniintay ni Lord. That's why, sinustain niya ang bansang Israel ng 40 taon. Diyos ko po, 40 taon ka naglalakad sa ilang. Iniintay ng Panginoon na makalakad ang Israel sa Spirito at sa katotohanan. God is waiting for us also
na tayo ay makalakad in the Spirit. Kasi nandun po ang tunay na victory when we start to walk in the Spirit and not in the flesh. So that you will no longer fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit. Sabi mo sa iyong katabi, I will walk in the Spirit. So ito po yung ating laban. Ito yung ating ginagawa sa maghapon, sa araw-araw. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa bawat umaga, sumasamba ng personal sa Kanya kahit wala po tayo sa church building, amen? Kasi church building lang. Upang makalakad po tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Napakahirap po na ang akala mong lakad ay lakad talaga ng tagumpay. Yung pala ang lakad mo ay sa literal lang na lakad. Gala ka lang talaga literal. Sino dito na masyal dahil Holy Week? Gumala. No? Yung kanyang katawan, nakapunta na sa maraming lugar, pero kanyang spirito, the same pa rin, tulog, wala pa narirating. Kaya po, sabi ng Bible, Galatians 5 verse 16, I say, walk habitually in the Holy Spirit. Walk in the Holy Spirit, sabi ho dyan. Walk in the Spirit. Seek Him and be responsive to His guidance. Then you will certainly not carry up the desire of your sinful nature, which responds impulsively without regard for God and His precept. In short, lust of the flesh. Walk in the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. Lakad sa Spirito para hindi ka maging alipin ng iyong pita ng iyong laman. Pumalakpak po yung nakakuha nun. Amen? Yun po ang sikreto ng tagumpay, victorious walk with God. Walk in the Spirit. Ibig sabihin po niyan, talk to Him first before any decision. Bago ka magdesisyon, makipag-usap, nakikipag-ugnayan ka dapat muna sa Diyos. Bago ka magkaroon ng anumang emosyon, kung kaya, sabi mo sa katabi mo, kayanin mo sana. Ganito po yung walk in the Spirit. Bago ka gumawa at magparamdam sa sarili mo ng anumang emotion, nakikipag-ugnayan ka muna sa Panginoon. Ibig sabihin po niyan, sabi po sa Galatians 5 verse 16, no? Be responsive to His guidance. Yan po yung walk in the Spirit, no? He is a leader. Kaya nga He can guide you, walang nag-guide sa'yo na nauna ka pa sa nag-guide sa'yo. Amen? Tama? Pag sinabing meron kang tourist guide, yung tourist guide mo ang unang gagalaw, unang lalakad, siya nakakaalam kung saan pupunta, susunod ka lang. Ganun po ang tourist guide. Walang tourist guide na siyang sumusunod sa tourist. Hello? So, walk in the Spirit, ibig sabihin, be responsive to His guidance. Bago ka gumawa ng desisyon, hindi yung buo na desisyon mo, saka may pagpe-pray na i-bless ni Lord. Mali yun. Amen. Bago ka gumawa ng desisyon, maganda kahit sa maliit na desisyon, hindi lang sa malaking desisyon, si Lord muna, kaugnay mo na. Amen? Amen. Hello, nandito po ba kayo? Yan po yung walk in the victory ng buhay na ito. Walking in a victorious way. Bago ka magkaroon ng mararamdaman, isipin mo muna, ugnayan mo sa Panginoon, Lord, pag ba ito, hinayaan ko maramdaman ng aking damdamin, makakapagbigay ba ng glory to sa'yo? Kasi nga, you are responsive to His guidance. You walk habitually in the Spirit, you seek Him. You seek Him and you are responsive to His guidance. So yung tagumpay na gusto natin, nakadesenyo sa iyo ang tagumpay. Sabi mo sa katabi mo, nakadesenyo sa akin ang tagumpay. Umalakpak po sa Panginoon, purihin niya si Jesus, yung naniniwala na siya ay para sa tagumpay. Pero ang tagumpay po na ito, nilalakaran. Hindi po literal na lakad, hindi logical na lakad, hindi lakad dahil may pangangailangan ng pamilya. Ang lakad po na ito ay spiritual. So kung hindi ka pa pinapanganak sa spirito, hindi ka makakalakad sa spirito. Amen? If you want to walk in the Spirit, you must be born in the Spirit. Meron ka lang birthday, hallelujah, purihin natin ang Panginoon dahil tayong mga makasalanan, tanggap tayo ng Panginoong Diyos. Kamay, the best na pagpupuri sa Panginoon. Nalam niya dati po, siya po ay wasak, giba, durog ang buhay niya, pero ang Panginoon siya tinanggap, ako'y tinanggap ng Panginoon sa kabila ng aking pagiging makasalanan. At ako ay tinawag niya, ako'y nanampalataya, ako'y nagdesisyon na sumunod sa Kanya, kaya ako'y pinanganak ngayon sa Spirito. Dalawa yung birthday ko. Tanong mo katabi mo, ilan ang birthday mo?
Kung isa lang ang birthday niyan, 2 beses yan mamamatay. Physical death, then eternal death. Yung pangalawa. Pero buti na lang mahal po ng Diyos ang mga makasalanan. Siya po ay hindi po typical na relihiyosong Diyos. Ang Diyos hindi relihiyoso. Kaya tanggap niya kahit yung mga makasalanan, yung marumi ang buhay, yung mga tao talaga na nagnanakaw, nagsisinungaling, maraming bisyo, tanggap po yan ng ating Panginoon kasi dyan siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa mga makasalanan. Amen? Come on, the best na pagpupuri. Para kay Lord. Amen? Yung palakpak mo, pagpapasalamat mo yan kay Lord, kung alam mo, isa ka sa mga tinanggap lang. Hallelujah. Sabihin ko ng malakas na hallelujah. Amen? Ha? Amen? Praise God. So alam niyo po, kailangan maging born again ka sa Spirit before you can walk in the Spirit. Ibig sabihin, meron kang physical birth, meron kang spiritual birth. Tanungin katabi mo kung kailan ang kanya spiritual birth. Pag walang nasabi, hindi pa siya pinapanganak sa Spirit. Mamaya, magpe-pray ho tayo, tutulungan kita. Amen. Ngayon po, March 31, pwedeng ito yung maging pangalawa mong birthday. Pumalakpak sa Panginoon, may kasamang invited. Amen. Hindi makapalakpak lahat, wala invited na kasama. Amen. So malino ho dito, paano ka lalakad na matagumpay, ang paglakad na kailangan sa Spirito. Bago ka lumakad sa Spirito, kailangan na ipanganak ka sa Spirito. No? Pinanganak ka lang sa laman, wala ka pang kapanganakan sa Spirito. Ang pinanganak sa laman ay laman, sabi ng John 3, chapter 3. Ang pinanganak sa Spirito ay Espiritu. So meron pong 2 kapanganakan dito. Kapanganakan sa laman, pakita niyo po yung John 3 verse 6 yata yun, o verse 3. John 3:3 or John 3:6. Ang pinanganak sa laman ay laman, yan ang unang birthday. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu, John 3 or verse 6. John 3 verse 6. Kung hindi mo dyan. Yan. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. English lang eh. 1, 2, 3, go. That which is born of flesh is flesh. The physical is merely physical. And that which is born of the Spirit is Spirit. Palakpakan po natin yung Word of God. So, paano ka magkakaroon ng victorious walk kung hindi ka makapag-walk in the Spirit? Kasi nga, hindi ka pa born in the Spirit. Hindi ka pa born of the Spirit. Paano po ipinapanganak muli? You receive Jesus in your life. John 1 verse 12. John 1 verse 12. As you receive Jesus, as you believe and receive Him, He gave you the right to become a child of God. You become a child of God. John 1:12. If you will receive and believe, sabi po dito, dalawa yung pinapagawa dyan. But as to many as did receive and welcome Him, He gave them the right, the authority, the privilege to become children of God. Nasaan dyan yung kapanganakan? Tagalogin mo. Binigyan ka ng privilege na maging anak ng Diyos. Ayun ang kapanganakan mo. Doon ka pinanganak bilang anak ng Diyos. Kaya ka naging anak ng Diyos, pinanganak ka. Pinanganak ka. Amen. So doon po nagsisimula yung walk in the Spirit. Doon nagsisimula talaga yung victorious walk. Ha? Kasi nga, you are in the Spirit. You can walk in the Spirit. Kaya magtataka ho tayo, meron pong mga nagsisimba lang pero hindi pa born in the Spirit. Amen? Linggo-linggo na sa church, pero hindi born in the Spirit. Kaya nga, they cannot walk in the Spirit, they cannot have a victorious walk. Pumalakpak sa Lord, nakagets mo yan. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, hindi ka magtatagumpay talaga. Ang tagumpay mo, isang larangan lang. Isa o 2 larangan lang, sa kaperahan lang, sa trabaho lang, sa panlabas lang, isang larangan lang. Pero ang victorious walk, sa lahat ng larangan ng buhay, sa lahat ng aspeto ng buhay, you have a life to the fullest. Kompleto, full. Hindi mang na full, full na kompleto. Amen? Buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya na sinabi ni Jesus, John 10 verse 10, na parito daw siya to give you life to the fullest. John 10 verse 10. So kompleto, hindi lang isang larangan ka maayos, sa pera lang, sa material lang, pero yung pamilya mo wasak, yung emosyon mo wasak, yung nakaraan mo, nando ka pa rin sa nakaraan, gusto mo pa rin magiganti, no, lito ka pa rin kung sino ka, di mo pa rin alam kung ano ka. May pera ka lang, isang larangan lang,
ang victorious ka, hindi victorious yun. Kasi pag sinabing victorious sa Bible, all area, all aspect, lahat ng larangan, maayos ka, nagagamit ka ng Diyos sa kanyang katanyagan. Pwede bang matanyag si Lord sa love life mo? Hindi pa. Pwede bang matanyag ang Diyos sa pagiging individual mong tao? Hindi pa. Pwede bang matanyag ang Diyos sa pakikitungo mo sa iyong asawa? Baka hindi pa. Pero sa pera, baka doon. Doon lang. So hindi pa rin po victorious yun kasi nga mayroon nagsasuffer na ibang larangan para maasikaso mo itong isang larangan na ito pagdating kunyari sa pera. Hello, may tao ba? So hindi siya victorious kasi nga nagsasuffer ibang aspeto ng buhay mo, pamilya mo, personal mo, yung ugali mo, kung sino ka bilang asawa, nagsasuffer yun para lang maging maayos yung pagpapakita mo na maayos ka sa pera. Isang larangan. So hindi mo kakayanin to. Hindi mo kakayanin yung buhay na kumpletong maayos lahat nang wala ang pagiging espiritual. Pumalakpak sa Diyos na nakakuha niyan. Woo! Hallelujah. Paano ka mag-walk in the Spirit if you don't have a spiritual birthday? Amen? Ako, February 24, 1984. Yan ang aking physical na birthday. Yung aking pong spiritual na birthday, May 1995. 11 years old na ho ako nung aking spiritual birthday. 11 years old na po ako sa aking physical birthday nung pinanganak ako sa aking physical birthday. 11 years old na ako nung bago ako magkaroon ng spiritual na birthday. Kaya nga mo sabi ng isang magaling na mangangaral ng kaligtasan, sabi niya, kapag isang beses ka palang pinapanganak, 2 beses ka dapat mamatay. Physical na kamatayan, and then walang hanggang kamatayan. Yun, impyerno yun. Pero kapag 2 beses ka pinanganak, 1 beses ka na lang mamamatay. Physical death na lang. Then pagkatapos nun, meron ka ng walang hanggang buhay, eternal life. Eh, pumalakpak sa Diyos yung nakakakuha niya. Kaya ka nagsisimba sa isang Kristiyano nagtuturo ng Bible para malaman mo ang katotohanan. Hindi ako nagsisimba para magpaulit-ulit lang sa tradisyon na hindi ko naman naintindihan. Kaya ako nagsisimba para maintindihan ko kung ano talaga nakalagay sa salita ng Diyos. Amen. Woo! Hallelujah. Praise God. Tama ba? Ba't ka nagsimba? Para pa ulit-ulit lang, tradisyon lang, nasanay ka lang. Nasanay ka lang, linggo-linggo pa, simba-simba. Pampapogi, di ba? Pampabanal, pampabait. Para magmukha ako mabait. Para pahiramin lang ako ng pera. Ganun na ba? Para mas magtiwala sa akin. So, pampabait ko yan. Dagdag pogi lang sa akin yung simbahan. Hindi, ganun ang simbahan. Kaya ako nagsisimba para malaman ko eksakto kung ano nakalagay sa salita ng Diyos. Maintindihan ko yon. Kung meron akong nilalabag doon, aayusin ko yung buhay ko. At least malalaman ko. Amen? Amen? Walk. Sabi mo sa katabi mo, you need to walk by faith. Psalms 37 verse 23. The steps of a good and righteous man. Nakita niyo step? Step means walking. Hindi ka pwedeng magkaroon ng right step kung hindi ka naman willing mag-walk. Ibig sabihin ng walk is, it is a journey. Ibig sabihin ng walk is everyday. Ibig sabihin ng walk ay continuous. At ang walk ay binubuo ng mga steps. At ang mga step na yan, sabi diyan, the steps of a good and righteous man are directed, established by the Lord, and He delights in His way, and blesses His path. He delights. Si Lord nagdi-delight daw sa lakad, sa kalsada, sa daan na tinatahak na isang righteous person. Ang gandang sinasabi sa Bible, righteous man. Sabi mo dyan, no? Sabi mo righteous man. Pero sa totoo, wala namang righteous talaga. Ang tunay na righteous is those who pursue Jesus. Ang tunay na righteous ay yung humahanap-hanap kay Jesus dahil si Jesus lang naman talaga ang nagkaisa-isang righteous na tao. Amen. So pagka pinakahanap-hanap mo si Jesus sa buhay mo sa araw-araw, hindi lang paglinggo, sabihin totoo ka, amen? No? Ay, pag lumalakad ka ng ganon, doon ka lang nagiging righteous din kasi sumusunod ka sa nag-iisang righteous si Jesus. So yun ibig sabihin ng righteous dyan, ha? Established by the Lord. Tingnan niyo po, ha? The steps of a righteous good man are directed. Si Lord ang nagbibigay ng direksyon. Si Lord ang nag-i-establish ng bawat hakbang. At si Lord natutuwa, nalulugot, nagde-delight sa kanyang daan na tinatahak at pinagpapala ang lahat ng daan ng tao na ito. Palakpakan mo ang Diyos, ikaw yan. Amen? Bawat hakbang. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, bawat hakbang.
Bawat hakbang, bawat galaw. So hindi ka basta gagawa ng desisyon, maliit man o malaki, na hindi mo kaugnay ang isip ng Diyos. Na hindi ka nananalangin. Ang buhay mo isang panalangin. Lagi ka nakatanong sa Diyos. Lagi ka naka-question kay Lord. At hindi ka gagawa ng desisyon na hindi ka muna nag-question kay Lord. Lord, okay ba yun? Amen? Hindi ka maglalagay sa puso mo na anumang emosyon na alam mo, Lord, okay ba ito emosyon na to? Ito na mangyayari sa buhay ko, parang gusto ko na magalit. Okay ba magalit ako? Hello? Yan ang pagiging tunay na Kristiyano maghapon. Araw-araw, hindi paglinggo. Paglinggo ganito, ang pogi ng katabi mo, ganda bambait niya no? Humingi ka lang 500, bibigyan ka ngayon yan. Pinakamabait ngayon, ngayon ko humingi dyan. Habang nasa Sunday, na ito pag nagsisimba, sige, ngayon po, kung katabi asawa niyo, humingi na kayong pera ngayon, bibigyan kayo yan. Mabait ngayon yan Nasa church. Oh, humingi na kayo ngayon. Yan, 5 seconds. Di ko lang alam kapag Lunes. Yan. Pag Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Sabado, Linggo. Yan. Hello? Yan. Totohanan tayo. Kaya po kailangan mo ng salita ng Diyos para maintindihan mo ang paraan ng Diyos, ang prinsipyo ng Diyos, ang kautusan ng Diyos. No? Walk by faith. 2 Corinthians 5, verse 6 to 7. Kailangan po, ngayong panahon na ito, napakahalaga. Ito pong ating mensahe sa umaga na ito, napakahalaga nito kasi ito ang susi para ang buong taon mo talaga magiging great harvest. Buti na lang nag-attend ka ngayong Sunday na to, ang topic, victorious walk. Victory walk. Amen? Kasi po ito yung mensahe po na pang forever natin dapat ginagawa We are called to walk by faith and not by sight. Ang sabi pa sa atin, live by faith. Mamuhay ka sa pananampalataya. You walk. Ito po yung victorious walk. Hindi po ito isang Sunday preaching na naganda sa mensahe. Ito pang araw-araw po ito na buhay. 2 Corinthians 5, verse 6 to 7. So then, being always filled with a good courage and confident hope, and knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. Ibig sabihin po nasa planet Earth pa tayo, we are absent in the Lord. Wala pa tayo sa piling ni Lord. Sino dito gusto mo? Literal, nasa piling ka na ni Lord, pati body. No, siyempre, nasa piling tayo ni Lord in the spirit, pero in the body, wala pa. Nandito tayo sa earth. Ngayon, habang nasa earth daw tayo, sabi dyan, verse 7, for we walk by faith and not by sight. So, may nakikita kang limitasyon sa sight mo lang yun. Okay? Kung may nakikita kang limitasyon, sa literal lang yan. Kung wala kang pera, ang limitasyon mo lang pera. At ang pera, isang ilusyon lang ho yan. Alam niyo ba, ang pera, ilusyon lang. 1971 po, tinanggal na po ng US America na ang pera merong backup ng gold. Alam niyo ba yun? 1971, iniba na ho ng Amerika ang paglathala ng mga salapi. Dati po, 1970, pabalik po ang panahon, bawat pera may katapat na ginto dati sa bangko. Ngayon, wala na. So yung pera na meron ka ngayon, ilusyon lang ho yan. So akala mo dahil wala kang pera, limitado ka, hindi totoo yun. Ay, pumalakpak sa Diyos yun ang kakakuha. Nakikita mo lang kasi sight You are living by sight. If you will live by faith, you have everything. Ay, hallelujah, may tao ba rito? Wala ho yata If you have Jesus, you have everything. Amen. Amen. Woo. Amen. Kaya ang sabi dyan, you walk by faith so that you will see what is really the real thing. So that you will see the permanent things. So you will see the real treasures. You walk by faith. You live by faith and not by sight. 2 Corinthians 5, verse 7. Living our lives in a manner consistent with our confident belief in God's promises. Alam niyo po, may halaga isang bagay kapag may nagbaback up sa kanya na authority. 1971, bago po 1971 actually. Kasi 1971 doon nag-decide po ang US government na lahat ng pera pwedeng ilabas sa World Bank kahit wala ng backup ng gold. 1971 ho yan. Kaya lahat ng pera ho natin ngayon, ilusyon lang ho yan. Diyos ko po, amen. Wala na nagbaback up dyan na gold. Wala. Lahat po yan utang. Bago po makapag-imprenta ang Philippine National Bank ng pera, para sa buong taon ng 2025, kunyari, siya po ay magre-request ng loan, magpapile siya sa World Bank. At tawag po doon, bonds. Naka-bond. Hello, may tao ba dito? Amen? Ibig sabihin yung pera na meron ka, utang lang yan. Anong utang? Ilusyon lang, kwentuhan lang.
Yung kwenta ng pera mo, kwento lang. Wala. Pero ito, pakinggan niyo po. We live by faith and not by sight. Ano po ibig sabihin nito? Meron tayong confident belief sa God's promises. Ito, nagbaback up si Lord, yung promise ni Lord. Sabi ni Lord, I will bless you. Hindi lang ng pera, more than money. Amen. Ay, palakpakan po natin si Lord ng matindi kung nakaintindihan niyo po yan. But you must learn how to live by faith. You live by faith. Kaya ka na-overwhelmed ng worry, ng anxiety, ano mangyayari sa pamilya ko, no, ang pera ko kulang, ang sweldo ko kulang, puro problema ka, isip ka ng isip, paano kumita. Sabi ni Lord, you walk by faith. Lalo na kung matagal ka na sa Glory City Church, hindi ka nagsimula by trabaho para kumita. Hindi ka nagsimula sa church na to na kumikita, nagtatrabaho. Nagsimula ka sa church na to sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. Lahat na nakikita natin ngayon dito sa ministry na ito is only a result of faith and not by sight. Amen. So kung magbi-business tayo, we took this business by faith. Amen. Kung gusto mo i-level up ang business mo, you use your faith. Amen. Kahit isipin mo na isipin lahat ng strategy, paano umasenso, paano gumanda buhay. Kung hindi ka magkakaroon ng faith, mawiwindang ka sa anxiety, sa worry, sa pagiging paranoid sa buhay na ito. Madedepress ka. Christian ka, nadidepress ka. Bakit? You are walking by sight. Hindi tayo nagsimula sa ministry ng Glory City na by sight. Nag-start tayo by faith at makakapagpatuloy lang tayo, guess what? By faith. Kung may tao dito, purihin mo ang Panginoon. Amen. Amen? It is a walk with Jesus. A fellowship with the Lord. Kaya pagdating ng gabi, no, nag-iisip ko, trabaho ng trabaho, wala pa rin sweldo, wala pa rin kita, wala pa rin, may sweldo, pero sapat. Di ba? Ikaw ay sapat. Pero si Lord, ang sapat ni Lord, more than enough. Ang sapat ni Lord, more than enough. Amen? Amen? Pag humingi ng tubig ang langgam sa'yo, ang maibibigay mo sa kanya isang patak. Pero isang patak na yon sapat na para malunod siya. Parang ganun ang Panginoon. Pag humiling ka sa Panginoon para ka lang langgam, ibibigay niya sa isang patak, pero sapat na yon para malunod ka sa pagpapala. Ay, may tao ho ba? Can you see that? Can you see that with your faith and not by your sight, by your logic, amen, by your intellect, by your academics? No. You see it by faith. By faith, we are saved by grace. Amen? By faith, we have access sa grace ni Lord. Ang grace libre, pero para magka-access, you need faith. Are you listening? Kaya nga po yung walking with Jesus, walking by faith, fellowship with the Lord dyan. When you try to work hard and put everything, hallelujah. Sino po dito, you work hard because may kino-conquer kang dream from God. Palakpakan mo si Lord ko, ikaw kahit nag-iisa ka, nakaka-relate ka, hallelujah. Kasi meron o dito, pagod sa kakatulog, hallelujah, grabe. Pagod sa walang ginagawa, yan ang hindi mabe-bless ni Lord eh. Alam mo, pag may God-given dream ka, kulang ang tulog, kulang ang 24 oras sa'yo. Amen? Kaya po todo bigay ka sa pag-work hard para kay Lord, para sa pamilya, to glorify His name. You believe a promise, you're starting a business, you work hard, amen? Then pumapasok na yung anxiety dahil you are working hard, napapagod ka, pumapasok yung worry, pero i-remind ka ni Lord. Sabi ni Lord, anak, nakita ko na yung galaw mo. This time, just leave everything to me. You walk by faith. Tomorrow is another day. You work hard tomorrow again. Pero after you work hard, let me remind you, it is your faith. It is in your faith we can have a friendship. It is in your faith we can have a fellowship. It is in your faith that I am pleased with you, sabi ni Lord. Kaya yung work mo, evidence lang ng faith mo. Palakpakan po natin ang Panginoon kung naintindihan po natin. Pero kung titiwangwang ka lang maghapon, umaga, wala kang promise ni Lord. Actually, kaya ko lang ginagawa, hindi ka lubos na naniniwala. Kung lubos ka naniniwala, hindi pwedeng wala kang gagawin. Ramdam mo talaga yun, gagalaw ako. Sabi ni Lord, He will make me a blessing. Di ba? Gagawin niya akong pagpapala, hindi palamunin. Ako isang pagpapala, hindi palamunin. Amen. Amen. Amen?
So hindi pwedeng titiwangwang ako. Ang tunay po na may vision, magdidisiplina ng sarili. Ang tunay na talaga tumanggap, nagresponde sa pangitain ng Diyos, tunay nagresponde sa pangako ng Diyos, may gagawin at gagawin talaga siya ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Bakit? Hindi siya pwedeng tumunganga. Kaya nga yung kanyang galaw, nagiging galaw ng faith. Kaya pag napagod yon, si Lord mismo nagbabantay sa kanya sa gabi. Hindi ko hayaan na pumasok ang worry sa tao na ito. Kasi alam ko kaya ito nang sumigap dahil naniniwala siya sa napakalaki kong pangako na pinapagawa sa kanya. Amen. Palakpakan mo, Panginoon, kung naintindihan mo yan. Kung nakaka-relate ka na parang ikaw yan, thank you Lord. Sabi mo sa kay Lord, thank you Lord. Amen. Mahirap, napagod ka sa kakatulog, napagod ka sa pagtunganga, napagod ka sa pag-Facebook. Hindi ka makapagbasa ng isang libro, 4 hours ka nag-i-scroll. 4 hours ka nag-i-scroll sa Facebook, hindi ka makapagbasa ng Bible. Wala akong time magbasa ng Bible, pero 4 hours ka nag-scroll sa Facebook. Pagka ganun po, may itong ang dapat ayusin. You walk in faith. You walk in the Spirit so that you will not fulfill the lust of your flesh. Amen. Sabi po dito, fellowship with the Lord, that the Lord is the only one whom you can rely. The Lord is the only one whom I can rely. Only Jesus is dependable. Doon mo marirealize, if you're working hard, si Jesus lang talaga pwede mong dependehan. Si Lord lang talaga pwede mong sandalan. It's hard to walk in this life alone. It is impossible to walk in this life alone and not with Jesus. Kaya napakahirap po lumakad sa buhay na ito na mag-isa, magsumikap, magtrabaho, bitbitin, magsaron kuneta, pasan mo ang buong daigdig. Hindi mo kaya yon. Pasanin mo lang katabi mo mapipilig Ha? Hindi mo kaya pasanin ang buong daigdig. Kailangan po nating matutunan to walk with Jesus every day. Amen. Habang nagsusumikap tayo, dahil meron tayong dream din naman na galing din sa Kanya. Sometimes, because of conquest, because of harvest, we tend to forget that Jesus is the strength we need. Dahil kaka-conquest, kaka-harvest sometimes, nakakalimutan natin na si Lord ang ating lakas. Pero huwag kang magalala, kapag nagsusumikap ka para sa gawain ng Diyos, para sa ministry, para sa big dreams na binigay ni Lord, huwag kang magalala, si Lord ang magre-remind sa'yo. I am here. Don't forget. Ano yung sabi ni Lord sa'yo ngayon? Don't forget. Kaya ka lang nakarating dito dahil sa akin. Akala mo naglalakad ka mag-isa, di mo lang alam, buhat-buhat kita all along. Since the very beginning of your walk in the Spirit. Because I know you, sabi ni Lord, you cannot walk in the Spirit. That's why what you can do is let me carry you, sabi ni Lord. Let me bring you to my God-given, to my destiny for you. Faith. Faith is to see the unseen, to see Jesus. God is teaching you to move by faith first. Move by faith first. Move by faith first. Not second, not third, not last. Move by faith first. Because He will provide ideas. For money production, you need to move by faith. Palakpan po natin ang Panginoon. Nandiyan po ba kayo? He will provide ideas. Amen? Sabi nga po ni Miles Monroe, pag nag-pray ka kay Lord ng pera, ay bibigyan niya sa'yo idea. Amen? Amen? Before He will provide you ideas for money, production, you need to move by faith first. Kung gusto mo si Lord, sumagot sa prayer mo na idea para makapag-money production ka, kailangan mag-move by faith first ka muna. Hindi pwedeng mauna si Lord. Nauna na kasi si Lord Kaya ikaw naman mauna. Mauna si Lord, mauna ka. Ganon din yon. Nauna na si Lord sa spiritual realm, sa physical realm, kailangan mong kumilos muna. You need to start before you can start. Start so that you can start. Nandiyan po ba kayo? Amen? Parang prayer. Gusto mo matuto mag-pray? Mag-pray ka. Paano mag-pray, Pastor? Turuan mo ako, mag-pray ka. Tama, matututo ka mag-pray. Amen. Naintindihan niyo po ba yan? Amen? You need an idea, you need a business, you need money production. Kasi 80% ng problema mo talaga pagdating sa pera. Si Lord, pag nag-pray ka, Lord, bigyan mo ako ng money, bibigyan ka ni Lord ng idea. Pero bago magbigay si Lord ng idea, gusto makita ni Lord, you move by faith first.
Hallelujah. Yan ang principle. Sige po, palakpakan mo si Lord kung nakuha mo yan. Mahirap po yun, pastor Ganun talaga. Kasi hardship is a great teacher. Yun ang tinatawag na mahirap sa mga Kristiyano. Ang mahirap lang sa Kristiyano ay yung pagsisimula by faith. Yun lang ang mahirap. Kasi nga po, you need to move by faith first. You need to act by faith first. Gusto mo ng business? Bibigyan kita ng idea, pero pakita mo sa akin, you move by faith. Amen. Amen? Amen? Naintindihan niyo po ba yan? Yung nasusi. Pumalakpak ka sa Lord kung naintindihan mo yan. May nakukuha ka na ngayon. Gusto mo mag-level up yung finances mo. Gusto mo magkaroon ng sarili mong business. For example, to help your family. Not just to help your family, but to manifest God's promises. Business is to manifest God's promises, the physical promises. Kasi bawat promises kompleto. Hindi lang po spiritual, may physical body ho yan. So para i-manifest yung God's promises sa physical aspect nito, you need idea. You need to move first by faith. If you can move first by faith, then God will supply the idea. Wala akong maisip Wala akong maisip, Lord. Kasi sabi ni Lord, gumalaw ka muna. Kaya wala ka pang maisip na idea, hindi ka pa gumagalaw. Sabi mo sa time mo, gumalaw ka muna. Humakbang ka muna. Sino po dito parang word talaga sa kanya ang mensahe ngayon? Palakpakan natin ang Panginoon. Word, ito talaga mensahe sa iyo, yung word ngayon. Amen? Po mahirap Hardship makes you use your faith for real. Bakit may hardship? Ang hirap ng buhay, pastor. Lalo na nung natapos yung pandemic. Diyos ko po, di ba? Hardship, di ba? Bakit po? Hardship will push you, will force you to make your faith real. Para totohanin mo talaga by faith mo na yan. Para ma-realize mo, hindi sapat yung minsan isang linggo ka lang may by faith, pag Sunday lang nandito ka sa building. Amen? Amen? Hello? Hardship makes you use your faith for real. It forces you to truly live by faith. To truly live by faith on normal days. Yung paghihirap na daanan mo ngayon, huwag mong tiisin. Mag-isip ka. Kailangan maisip ko paano ko totohanin yung by faith ko ng Lunes, wala na si Pastor John magpipreach. Martes, wala na si Pastor John magpipreach. Miyerkules, wala na yung leader ko rin. Thursday, buti na lang may cell group kami. Amen. Kaso Friday, wala na naman. Yon, doon mo dapat gamitin yon. Alam ka na matitira sa inyo yung leader mo. Pero kung mag-alala, di mo kailangan leader mo tumira sa inyo para tumino ka. Yung Holy Spirit, kasama mo talaga, di ka iniiwan. Kaso di ka gising, tulog ka. Inuuna mo kasi desisyon, inuuna mo kasi emosyon. Bago ka mag-emosyon, si Lord muna. Amen? Magbigay ka ng question kay Lord, tama ba to Lord? Yan sabi ko sa inyo, you move by faith first. Amen. Sino po may natututunan? Amen? Isipin mo to, my help comes from the Lord. My help comes from the Lord. Come on, declare it. My help comes from the Lord. Amen? Sabi mo ulit, my help comes from the Lord. Amen? Experience the help of the Lord. Mararanasan mo yung tulong ng Diyos. Tatlo to. Mararanasan mo yung tulong ng Diyos kapag naging responsable ka, number 1 na R, kapag ka nasa right things ka, doon mararanasan ang help ng Lord. At pangatlo, pag nag-take risk ka ng faith. Tatlong R yun. Hello? Doon mo mararanasan ang tulong ng Diyos. Pag naging responsable ka, okay? Pagka nasa right things ka according to the principle ng Bible, yun yung pangalawa, right things according to the principle of the Bible. Pangatlo, if you are taking risk by faith, the risk of faith. Sugal, yan, sabi nga, risk. Risk by faith. Ibig sabihin ng risk, hindi ka dinisenyo sa comfort zone. Hindi ka dinisenyo sa easy, lazy life. Amen. Dinisenyo ka sa digmaan. Dinisenyo ka para mag-hunt. Dinisenyo ka para mag-conquer. Dinisenyo ka para mag-harvest. Kailangan mo ng risk. Pag walang risk of faith, hindi mo mararanasan ang help from the Lord. Hello. Amen. Gawin mo yung right things kahit mag-isa ka. Gawin mo yung right things kahit imposible. Gawin mo yung right things kahit sobrang hirap. Doon mo mararanasan ang help that comes from the Lord. Amen? Yun po yung tatlong R na yan. Doon maranasan tulong ng Diyos. Paano ka tutulungan ng Diyos kung nandadaya ka? Hindi mo ginagawa yung right things. Paano ka tutulungan ng Diyos? Gusto mo shortcut? Gusto mo bypass? Paano ka tutulungan ng Diyos? Gusto mo easy life, lazy life?
Hindi ka tutulungan ng Diyos. My help comes from the Lord if I will take full responsibility. Wala ako i-blame. Wala ako i-blame. Wala ako sisisihin. Ako, sisisihin ko lang sarili ko. Malamang baka sarili ko lang. I take all the full responsibility. Amen? I will do what is right according to the Bible. Amen? And I will have the risk of faith. Doon ko mararanasan yung help that comes from the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo bakit ayaw ho natin talaga na mag-walk by faith? Kasi takot tayo, pero ito yung promise ni Lord. Huwag ka matakot. Sabi mo sa tayo, huwag ka matakot. Okay, favorite namin itong verse ni Brazen. Psalms 23 verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Akala kong tao rito. Yung preaching ko parang pang 10,000. Yung katabi mo tulog na. Kaya hindi pa rin victory sa buhay niya. Huwag mong tulugan. Sabi mo sa atin, huwag ka matulog, hoy, gumising ka. Ha? Tandaan mo yung pamilya ka, di ba? Tandaan mo, maganda asawa mo, ha? Pag di ka kumilos by faith. Amen? Hallelujah? Even though I walk, ganyan ka-powerful yung victorious walk. Ang victorious walk, even in your worst day, you can slay your biggest, greatest giant in his best shape. Ay, minakuha niyo ba yun? English yun. Amen. English. Amen. English. Ha? Pagka victorious walk ka, kahit nasa pinakamalalakas sitwasyon ng buhay mo, kaya mo pa rin ilampaso yung matindi mong higante sa best shape niya sa buhay niya. Kasi you have Jesus, you have God, you are walking with God. You and God are the majority that even though you walk through the valley of the shadow of death, you need no fear evil. No need to fear evil. Amen? Amen? Hallelujah. Nandiyan po ba kayo? Amen? Problema lang kung tamad ka talaga. Problema hindi mo alam gagawin mo. Sabi ni Lord, gumawa ka kahit ano, kumilos ka. Naalala ko po dito yung 4 na may ketong mamamatay na eh. Bawal sila sa loob ng city, pinalabas lang sila, mamamatay na kayo, 4 na may ketong. Sabi ng 4 na may ketong, total, mamamatay rin naman tayo, puntahan natin kampo ng kalaban. Sabi ng 4 na may ketong, they walk. May ketong ay nag-walk ha. They walk towards the enemy camp. Ay, hallelujah. Yung mga kalaban, habang naglalakad sila, 4 lang silang may ketong. Habang naglalakad sila, papunta sa kampo ng kalaban, yung mga kalaban nataranta. Ginawa ni Lord, hindi ma-explika, na akala ng mga kalaban, ang daming pulutong na papalapit sa kanila. Nataranta yung kalaban, nagpatayan sila. Pagdating ng 4 na may ketong sa kampo ng kalaban, kinuha nila lahat po ng pag-aari ng kalaban. Ay, walang tao yata rito eh. Yun ang sabi ko sa'yo. Before God will give you a breakthrough, inihintay ni Lord, you move by faith first in your business. May tao, wala ang tao rito. God will bless you. God will bring you to your next level. God will give you a great harvest this year. Pero you need to move by faith first. Pakita mo kay Lord, Lord, ito yung move by faith ko. Wala ang tao rito, masyado lang ako excited. Amen. May tao pala, masyado lang ako excited. Amen. Come on, isabay mo yung pagpupuri mo kay Lord sa word na nare-receive mo dapat. Kung kaya lang. Amen. Request lang naman, di naman utos. Amen. Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, kahit pasukin ko pa yung kampo ng mga kaaway, basta naglalakad ako kasama ni Lord. May ketong, 4 na may ketong, may sakit. Ketong means pagiging makasalanan. They are sinners. But they walk by faith. They walk by faith. Total, mamamatay rin naman tayo. Doon tayo pumunta sa kampo ng mga kalaban. Total, hindi tayo tanggap sa loob ng city dahil may ketong tayo. Tayong 4 na may ketong, pare, punta tayo doon sa kampo ng kalaban. Doon tayo, lakad lang tayo, mamasya lang tayo. Kung papaslangin na tayo doon, mas napadali. Amen? Eh, kaysa naman matay tayo may ketong, mga 6 months pa ito, bago tayo mamatay, maubos tayo sa disyerto. Ito, pabilisin natin paghihirap natin. Punta tayo sa kampo ng kalaban. Habang naglalakad lang. Actually, paglalakad mo, malaking insulto na sa demonyo yan. Ay, hallelujah, may tao ba rito? Wala ko yatang tao, nakalimutan nyo na yata magpuri sa Diyos. Nakalimutan mo na yata magpuri sa Panginoon. Kahit may mga problema, may pagsubok, mayroong hindi maintindihan, puno ng anxiety, nade-depressan pa kunyari. Nakalimutan mo yata na your weapon is praises and thanksgiving. Hallelujah. Come on, let me remind you. Let me remind you, my weapon are praises and thanksgiving. I will walk by faith and not by sight. I put my trust in God. I trust in God. Amen? Ay, nag-responsong na ako. My Savior, the one. Go and walk for the Great Commission.
Go and make disciple, sabi ni Jesus. Go and walk for the Great Commission. The Great Commission requires walking with God. You cannot go and make disciple without walking with God. Sabi ni Lord dito, ito maganda, I will be with you. You cannot go and make disciple. You cannot go without walking with God. Without walking in the Spirit. Without walking by faith and not by sight. Kaya sabi ng Panginoon, as you go and make disciple, I will be with you until the very end of time. Woo, hallelujah. Yun ang pangako ni Lord. I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstances. Regardless of circumstances, I am with you as you go and walk continually by faith and not by sight. Amen. Walk continually in love. Ephesians 5, verse 1 and 2 para sa mag-asawa. Ito yung chapter sa book of Ephesians para sa mag-asawa. Therefore, become imitators of God, copy Him, follow His example, as well, beloved children, imitate their father. Verse 2, and walk continually in love, that is, value one another. Practice empathy and compassion. Nakita niyo po, even ang pagmamahal, paglakad. Ang paglakad ay pagmamahal. Walk continually in love. Kung nandiyan yung asawa mo, tanungin mo siya, mahal mo pa ba ako? Baka sumagot eh. Yan, di ba? Walk continually. And the people walking, ano yan? Holding hands while walking. Amen? Practice empathy, compassion, unselfishly, seeking the best for others, just as Christ loved you and gave Himself up for us, an offering and sacrifice to God slain for you. That is, so it became a sweet fragrance. So pag-ibig. Pag-ibig po, habang lumalakad po tayo, magmamahalo tayo. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen? Ganyan po, be like Christ. Be like Jesus. Sabi po dito, just as Christ also loved you and gave Himself up for us. Palakpakan po natin ng Panginoon. He gave up Himself for us. Palakpakan natin si Lord. Come on. He gave Himself up for us. Kaya dapat i-give up mo rin yung sarili mo for Jesus. Kaya ngayon po this morning, wala ka pang spiritual birth, wala ka pang second birth, wala kang born in the Spirit, wala kang birth in the Spirit. Si Christ, He gave Himself up for you. Why not this day? Give yourself up for Jesus. Amen? An offering, a sacrifice to God. Bigay mo yung sarili mo kay Lord. Kalimutan mo na lahat, mag-reset ka. Sino gusto magkapag-reset siya? Hello, may tao ba dito? Hello, may tao pa po ba? Amen? Alam mo kung nakapag-reset ka ng kay Lord, siguro yung lakad mo talaga by faith. Siguro yung lakad mo talaga is walking with God. Siguro yung lakad mo talaga walking in the Spirit, walking in love, that Jesus is with you in every single step. Bakit? Kasi you must conquer. And it is normal to conquer. It is a natural flow ng heart na isang tao talaga na solid kay Christ mag-conquer. Amen? Ay isang taong tunay na born again ang puso, nilinis ng dugo ni Kristo ang puso, normal sa kanya ang buhay niya, conquest. Big dreams. Sabi mo, big dreams. Hallelujah. Alam niyo po, Panginoon sa Kristo, mahalaga sa kanya yung lakad mo. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga kay Lord yung paglakad mo. Gaano kahalaga kay Lord paglakad mo? Simple lang. He washes the feet of those who walk with Him. Sa Garden of Gethsemane, bago siya pumunta sa Garden of Gethsemane, bago magsimula yung pagpatak ng kanyang dugo sa Garden of Gethsemane, na nagsanib yung pawis at dugo at luha. Bago ho yun, alam niyo po nangyari, naglinis muna siya ng paa ng mga alagad, ng mga tagasunod niya. Tandaan niyo, tagasunod ka, dapat tagasunod ka. Yun ang i-aim mo. I-aim mo, hindi Kristyanuhang linggo lang, matino. Ang i-aim mo talaga, tunay kang alagad. Sumusunod ka kay Jesus, okay? Sabi po dito sa John 13 verse 8, lahat po ng lumalakad, sumusunod kay Jesus, nililinis po ni Jesus ang kanilang mga paa palagi. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Praise God. No? Sabi po ni Peter, Lord, sabi ni Peter, Lord, kasi nga si Jesus, sinugasan niya yung paa ng 12 eh. Pati paa ni Judas. Si Peter naman nagdrama. Sabi niya, Lord, ayokong makita ka na hinugasan mo yung paa ko nakakahiya. Dapat ako naghugas ng paa mo, ikaw ang Diyos. Parang gano'n. Kaya sabi ni Peter,
You will never wash my feet. Sabi niya, Lord, nakakaya yan, Lord, ayoko yan. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Unless I wash you, you have no part with me. Unless I wash your feet, unless you are walking with me, I will wash your feet. Unless you are walking for me by faith, hallelujah. Unless you are fighting this battle on earth for me, sino dito you are fighting the battle on earth for Jesus? Ay, wala akong tao rito para wala akong kausap rito. Ba yan? Ha? Sino dito yung laban mo para kay Lord? Huwag natin iba yung standard na. Yung ginagawa mo lahat ng gusto mo, tapos pag naghirap ka, Lord, tulungan mo. Hindi ganon. Hindi ganon. It's not like that. Sino po dito marami ka ng ginagawa ngayon na kung hindi ka Kristiyano, di mo naman taga ginagawa? Nag-cell group, nagdi-disciple, nag-i-invite, every week. Kung hindi ka naman Kristiyano, di mo naman gagawin yun eh. Yung dahil naging totoong disipulo, nakamanifesto ka, sa gwapo mo na yan, daming nagchat-chat. Diba? Pero lahat sila hindi mo pinapansin. We are proud of you. Yung ganong battle ba? Yung battle na naghihirap ka para kay Lord. At ang sabi Lord sa'yo, I will wash your feet because you walk the path that I walk. Yung lang tao talaga dito. Gusto nyo closing na lang eh. Tao ba? Naintindihan nyo ba ako? Kayo ba ganun kayo lumakad? O, ay, ibayin yung lakad nyo, siguro. Ibayin mo yung lakad mo. Kasi ikaw, kaya ka lang nandito, may pakinabang ka lang. Mali eh. Dapat si Lord may napapakinabangan sa'yo, gawain ng Diyos. Demonyo, napakinabangan ka. No? Biyanan mo, napakinabangan ka. Di ba? Si Lord na lang, wala pakinabang sa'yo. Wala kang ginawang paglilingkod sa Diyos. Di ba? Parang ganun. Ang hirap nun eh, no? Pero alam mo yung may pinaglalabang ka talaga. Manatili ka lang talagang mukhang disciple sa mata ng mga kapwa mo student. Amen. No? Amen? Yung lumalabang ka, inaalo ka, inuman na. Kasi nga, ayun na. Siyempre, Biyernes Santo, 4 kantos sa Biyernes Santo. O yan, ganyan tayo eh, di ba? Kung kailan Biyernes Santo, saka kami 4 kantos. Nakita mo yung humihindi ka na? Hindi para sa asawa mo, hindi para sa anak mo, kundi para kay Jesus. Ay, hallelujah. May tao sanang kaya magpuri. Meron sana dito kaya niyang purihin ng Diyos dahil nakaka-relate siya. Ibig sabihin, totoo kang Kristiyano, pumunta ka ng linggo ngayon, kaya mong sambahin ng Diyos dahil kinukonfirma sa'yo ng mensahe, yung hirap na pinagdadaanan mo. Kasi itong mensahe na to, paalala sa'yo, ito yung paghuhugas ng Diyos sa paa mo, itong mensahe na to. Alam ko yung lakad mo para sa akin. Kaya ako bahalang maghugas sa iyong paa. Ibig sabihin nito, mayroon akong malaking bahagi o ako talaga ang buhay mo, sabi ng Panginoon. Unless I wash you, you have no part with me. Sabi ni Jesus. Kaya ganun kalaga yung paglakad mo kay Lord eh. Nililinis niya yung paa mo sa paglakad mo sa mundo na to. Kasi alam niyo po, sa mundo na to, you will walk among snakes. You will walk among snakes. The enemy is your footstool. Sa Tagalog, ang demonyo ang tatapakan mo. Ang tapakan mo dito sa mundo ito pag lumakad ka by faith, pag lumakad ka in the Spirit, pag lumakad ka with God, pag lumakad ka according sa pangako ng Diyos, ang lalakaran mo, ulo ng demonyo. Ang tao yata dito. Kaya nga, even though I walk through the valley of the shadow of death, because ang tatapakan ko dito, mga ulupong. Hello? Yung mga mapagpanggap, mga ipokrito, mga ulupong, mga banal na aso, santong kabayo. Yan ang tatapakan mo. You will walk among the snakes. Do not fear. Have courage. Be strong. Luke 10 verse 19. Tingnan nyo ito, NLT. Luke 10 verse 19. Sabi mo dito, Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. Amen. Hallelujah. Praise God. To conquer, you just need to walk with Jesus. But when you walk with Jesus, you will walk among the snakes. You will walk among the serpents, the scorpions, and you will crush them. But nothing will injure you. Nothing will injure you. Palakpakan mo, Panginoon. Amen. Become victorious. You just walk with Jesus. To become victorious, you just need to walk with Jesus. Make a move with Jesus. At alam niyo po, most of the time ngayon, hindi ka lumalakad. Alam niyo ba tayo nakarating dito?
10 years ago, hindi ganito. Amen? But right now ngayon, ang pamilya ko po, ako po tambay lang ako, 8 years ako sa college, pero umasenso, inayos ni Lord buhay ko. Because dati ako'y lumpo, pero sabi ni Lord, lumakad ka. Ngayon dito, huwag ka manatiling lumpo, huwag ka manatiling bingi, huwag ka manatiling bulag. Lumakad ka sa Spirito. Bumangon ka sa Spirito. It is the Resurrection Sunday. Amen? Kala nyo nakalimutan ni Pastor Jam Resurrection Sunday. Amen? Pero it is the resurrection. When you start to walk outside of your grave again. Walk outside of your grave again. Your grave, the cave, kung saan ka nakokontento. Yung cave, kung saan ka nakatago, sikreto galaw mo doon. Yung cave, kung saan walang nangyayari sa buhay mo, iniintay mo na lang ilibing ka. Mga nanay, mga tatay, ba't nag-iintay ka ng libing, di ka papatay? Para ka pa nakaburol. Pahiga-higa ka na lang. Hindi ka na nangangarap. Hindi ka na nanampalataya sa pangako ng Diyos. Wala ka nang paki sa pangako ng Diyos. Wala ka nang paki sa Word of God. Gusto mo easy, lazy life? Yung church na magbibigay sa'yo ng 10 million, wala kang gagawin? No, it's time to rise again. It's time to walk again. Kung nalumpo ang buhay mo, kailangan mong humakbang uli ngayon sa umaga na to. Kasama si Jesus. Kailangan mo lumabas sa kuweba ng iyong libingan. Kailangan mo lumabas sa grave, sa cave na libingan na yan. Kailangan mo lumabas, come on, with Jesus. Kailangan mo ma-activate. Kailangan mo kumilos uli. Matthew 11, 3-5. Sabi po ni John the Baptist, totoo ba na si Jesus talaga yung Messiah? Even si John the Baptist nag-alinlangan. Ito po yun. Pinatanong niya sa kanya mga natirang alagad, tanong niyo nga kay Jesus kung siya talaga inintay natin o meron ba tayong iba? So sabi po dito, are you the expected one, the Messiah, or should we look for someone else? Ito ba talaga yung tunay na church ni Jesus? O we need to look for someone else, Pastor John? Ito po sagot. Go. Report to John what you hear and see. Kung gusto mo patunayan na ito talaga yung simbahan na may tagapagligtas, may Messiah, simple lang. Tingnan mo, i-observe mo. Ito mga nangyari, ang mga bulag muling nakakita. Ang mga lumpo sa buhay muling nakalakad. Ang mga may ketong naging malinis, gumaling. Ang mga bingi nakakarinig na ng mga pangako ng Diyos. Ang mga patay muling nagsitayo at bumangon at nagpupuri sa Diyos. Ang mga mahihirap nakarinig na mabuting balita ng kaligtasan pinapangaral sa kanila. Yan ang palatandaan na may tagapagligtas na dumating. Palakpakan po natin ang Panginoon. Activate your feet. Feet be activated in Jesus' name. Hallelujah. Ngayon magpapalakad ang Panginoon Kristo ng mga pilay at lumpo sa buhay na ito. Mga pilay at lumpo sa buhay. Activate your feet. Embrace a limitless life. Walk upon God's master plan. Live out your God-given dreams. The victory walk of Jesus Christ. Jesus walked out of the grave. Cave will soon be your grave. That cave ng contentment will be your grave. That cave of chismisan will be your grave. That cave, kuweba, that cave ng secret sins, that will be your grave. You need to come out. To come out, you need to step. To step, you need to walk. Walk out. Walk out. Mag-walk out ka na sa kuweba ng kamatayan. Mag-walk out ka na sa kuweba ng libingan. Libingan ng mga pangarap na dating pinapangarap. Libingan ng mga pangarap para sa mga anak na nilibing mo na. Tinulusan mo ng kandila, nilagay mo sa nicho, nilagay mo ng lapida. Year 2005. Pangarap ko sa aking pamilya na maayos, nilibing ko na. Year 2020, pangarap na magkaroon ng multi-million company, nilibing ko na. 2016, may lapid no? Kailan namatay? Pangarap. Kailan namatay yung pag-asa? Kailan namatay yung pananampalataya na mayroong Diyos ng himala, na mayroong Diyos na buhay, na mayroong Diyos na kaya magpalakad ng pilay at lumpo? Kailan namatay? Come out of the cave of secret. Come out of the cave of sin. Come out of the cave of pornography.
Come out of the cave of unforgiveness. Come out of the cave of victim mentality. Come out of the cave of fear of failure, fear of rejection, fear of unknown. Come out. You walk with Jesus. You walk with Jesus. You come out of that cave, of that grave. You start to walk with Jesus. Walk with Jesus. Walk with Jesus. 1 John 2 verse 6, tumayo na po tayo lahat para matapos na po tayo. Whomever claims to abide in Him must walk as Jesus walk. Walk as Jesus walk. Sabi po dito, whomever claims, nananahan sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng abide, nananahan. Whoever claims to abide in Him, nananahan ka sa Diyos, nasa Diyos ka, then you must walk how Jesus walk. Tagalogin ho natin, unang Juan, 1 talatang 6. Basahin ho natin sa Tagalog, tayong lahat. Ganda ho nito, 1 to ready, begin. Ang sino mang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya, ay nararapat din namang lumakad kung papaano lumakad si Jesus. Amen? Sige po, purihin natin ang Diyos. Source po na ito. So kung may buhay mo kay Jesus, March 31, spiritual birthday mo to, tandaan mo. Tutulungan kita mag-pray. Kung ito po yung unang pagkakataon na ikaw ay maboborn again sa spirit, hindi siya na religion. Nakita nyo? Hindi siya religion. Nakita mo sana, di religion. Tunay na pangyayari, kaganapan to sa kaibuturan ng iyong diwa, ng iyong pagkatao, March 31. Ito na pangalawa kong birthday. Si Jesus, tanggap ako, maging sino man ako, maging makasalanan man ako. At sa oras na ito, handa ako magkaroon ng bagong buhay. I-reset, papareset ko na ang buhay ko kay Lord. Isusurrender ko na ang buhay ko kay Lord. Mamamatay na ako sa aking pagkatao. Si Jesus na mabubuhay sa akin. Kung ikaw will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.